pagkakataon at pribilehiyo na ang iyong lingkod ay nakatatayo sa iyong biyaya. Dalangin ko, Ama, na ako'y samahan mo. Ikaw po ang magsalitang palagi sa tuwing kami tatayo at mangangaral. Ikaw po ang magsalita gamit ang aming mga labi. Gawin mo lamang kaming mouthpiece, Panginoon. At itago mo kaming lagi sa iyong banal na likuran. Tinataas ko din ang lahat ng mga kapwa ko, Pastor, na nangangaral sa oras na ito. Gabayan at ingatan mo din sila. Puspusin ang bawat isa sa amin ng banal na karunungan at itago mo kaming lahat sa iyong banal na likuran. Ang tinig mo ang siyang marinig ng iyong kawan at hindi ang aming tinig. Amang Diyos, tamang salita lamang ang aming gamitin. Hindi sa nais na, hindi sa pananadya na kami makasakit, kundi Panginoon kami magsasalita ayon sa iyong gabay at patnubay. Sa pangalan po ng Panginoong Jesucristo, ito po ang aking dalangin. At sa iyo po, Ama, pinakamataas na kapurihan, pagluwalhati at pagsamba, makapangyarihan Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. A call to repentance. Amen. Nasa na yung aking mensahe. Ayun. So, ang Joel chapter 2, verse 12 hanggang 13, ay panawagan para sa tunay na pagsisisi at pagbabalik loob nating mga tao sa Diyos ng buong puso at hindi pakitang tao lamang. Yun ang ibig sabihin ng Panginoon. Ang sabihin niya sa verse 13, punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. Ibig sabihin, maging tunay ang pagsisisi mula sa puso at hindi pakitang tao. Ang sinasabi ng talata chapter 12 na gayon may ngayon ay nangangahulugang dumaan man tayo sa kahirapan, sa pagtutuwid ng Panginoon, ay may pagkakataon pa rin ibinibigay ng Diyos upang tayo'y magbalik loob sa Kanya. So hindi madali na pagdaanan yung pagtutuwid ng Panginoon. Pag itinutuwid tayo ng Panginoon, dadaan tayo sa mga konsekwensya ng ating mga maling ginawa. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, yon ay pagkakataong ibinibigay ng Diyos para naman tayo ay magbalik loob sa Kanya. Hindi ba kapag dumadaan tayo sa mabibigat na pagsubok, doon natin naaalala na mayroong Diyos na ating pinagkasalahan, na laging naghihintay sa atin at handa tayong patawarin. Amen ba? At pagbabalik loob sa Panginoon. Matthew chapter 6, verse 16 hanggang 18. Mateo 6, isa 6 hanggang 18. Wala na bang Bible? Dapat bigyan ng Bible si Divine. Pero dapat may katabi ko na mag-guide sa kanya sa pagbuklat. Mag-ayuno, Mateo chapter 6, verse 16 hanggang 18. Andiyan na ba kayo? Mateo chapter 6. Ayan. Chapter 6, verse 16 hanggang 18. Ang sabi dito, at kapag kayo'y nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw o malungkot, ang ibig sabihin ng mapanglaw. Tulad ng mga mapagkunwari o mga ipokrita. Sapagkat pinasasama nila o pinalulungkot nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. So kapag tayo nagpa-fasting o prayer and fasting, huwag nating pagmukhaing malungkot o kaawa-awa ang ating itsura. Katulad ng ginagawa ng mga tao noong una. Pinupunit ang damit, nagsusuot ng damit na itim, naliligo ng abo. At nakikita ng mga tao na sila'y nag-aayuno. Ang sabi, ang nais ng Panginoon, maghilamos tayo, magsuklay, magpapogi, magpaganda kapag nag-aayuno. At huwag nating ipangangalandakan pa sa lahat ng tao
na nag-aayuno tayo. Dapat ang Diyos lang ang may alam o ang mga kasamahan natin sa kongregasyon na nag-aayuno rin. Para tayo tumanggap ng gantimpala mula sa Panginoon. Isaiah 58 verse 5 hanggang 7. Isaías sa Old Testament right? 58. Chapter 58, verse 5 hanggang 7. Amen. Chapter 58, Isaías 58, verse 5 hanggang 7. Amen. Nandiyan na ba kayo? Amen. Makinig ka na lang. Divine na. O yung sa susunod yung ano mo, lagyan mo ng YouVersion, the Bible. Ang sabi dito, sa Isaiah 58, verse 5 hanggang 7, kapag nag-aayuno kayo, nagpipinitensya kayo. So, ang pag-aayuno ay form din ng pinitensya pala. Pero ang wag na wag nating gagawin, yung magpapako tayo sa Diyos. Ang Panginoong Hesus lang yun. Amen? Kapag nag-aayuno kayo, nagpipinitensya kayo, yumuyuko kayo na parang mga damong pugon. Nagsusuot kayo ng damit panluksa at humihiga sa abo. Sabi ng Panginoon, sabi niya dito, sabi ni Yahweh, iyan ba ang tinatawag ninyong pag-aayuno? Akala ba ninyo'y nalulugod ako o nakakalugod yan sa akin? O akala ba natin natutuwa siya ng ganon? Verse 6, ang ayunong makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid o magandang pag-uugali. Tigilan ninyo ang paggawa ng kasamaan, pairalin ninyo ang katarungan, palayain ninyo ang mga inaalipin, at ang mga inaapi ay inyong tulungan. Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit. At tulungan ninyo ang inyong mga kamag-anak. Amen? So, hindi nais ng Panginoon yung pag-aayuno na parang malungkot ka. Naliligo ka pa ng abo. Hindi ka kumakain. Pero yung puso mo, marumi. Ang sabi dito, ang nais niya ay yung may pag-aayuno na may kasamang magandang pag-uugali. May pagsisisi. May pagbabalik loob sa Panginoon. At ang sabi niya, tigilan ang paggawa ng kasamaan. Pairalin ng katarungan. Sa ibang salin, yung katarungan para sa mga nabilanggo na walang kasalanan. Ang isang bansa na hindi umiiral ang katarungan, napupuno ito ng problema, ng krimen, at ng kahirapan. Dahil kinapupuotan ni Yahweh na tayo'y magpakulong ng mga tao na wala namang kasalanan. At ang sabi dito, ang inaapi ay ating tulungan. Yun pala ang tunay na pag-aayuno. Bigyan ng pagkain ang nagugutom. Kaya nga minsan, dito dati may punta ng punta. Naghahalo sa akin yung awa, minsan at inis. Alam mo yung parang inaabuso ka na. Pero mas gusto ko na hindi siya makitang magutom. Amen? Bigyan ninyo ng pagkain ang mga nagugutom. Amen? Nasabi yung nagugutom. Hindi yung nagmamatakaw. Amen? Kasi gluttony is a sin. Patirahin ninyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. So kami nagpatira dito. Pero sa huli ng isip ko, may tahanan naman ito. Nagre-rebelde lang sa magulang. Kaya hindi ko na tinanggap nung bumabalik. Pero dito sa puntong ito, na magpatira tayo ng walang tahanan, gagamitan natin ng talino. Baka sa kakapagpatira natin, dumating ang panahon, tayo na yung pinapaalis sa ating tirahan. Amen? Gamitan natin ng talino
ang pagsunod sa mga utos ng Panginoon. Bigyan ninyo ng damit ang mga walang damit. Di ba ang sabi ng Panginoong Jesus? Ako'y walang maisuot at ako'y inyong pinaramtan. Ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Sabi niya sa aklat ng Matthew, naalala nyo? At tulungan ninyo ang inyong mga kaanak o kamag-anak. Amen? Gaano man yan hindi lumilingon sa atin. Kapag kailangan tayo, ibigay pa rin natin ang ating kamay. Huwag na natin ipapasakmal yung ating braso. Amen? Baka mamaya naman sa kakatulong natin, ayaw nang magtrabaho niyan. Mabait naman si Tita Eden eh. Mabait naman ang kapatid ko si Eden. Hindi na ako magtatrabaho. Amen? So, pag kailangan ng tulong ng ating mga kamag-anak, tumulong tayo. Kasi ang sabi sa aklat ng Mateo, yan si Brother Ronald, sa kakatulong niyan, nagbayad din ng 1,000, 50,000 ba yan? Nakatulong siya. Pagkatapos, hindi na siya naalala. Amen? Pero sa kabila ng Brother Ronald, pag kinailangan ka no, tulungan mo pa rin. Huwag lang magpapaabuso. Amen? Yung sapat lang. Kasi ang sabi ng Biblia, sa aklat ng Mateo, sabi ni Paul, ang hindi marunong tumulong sa sariling kamag-anak ay mas masahol pa sa walang pananampalataya. At yun pala ang pag-aayon ng gusto ng Panginoon. Hindi ka kinalulugdan yung hindi ka nga kumakain. 21 days kang nag-ayuno, ang iniisip mo pagmamaramot sa kapwa. Amen? Hindi pala kinalulugdan ng Panginoon yung ginugutom natin ang ating sarili, pagkatapos, masama naman ang ating pag-uugali. Hindi rin diringgin ng Panginoon ang ating panalangin pagkaganon. So yung sa letter A, mag-ayuno. Letter B, letter B doon sa manumbalik ng buong puso. Sa letter B, manalangin at hingin ang habag ng Diyos. Amen. Sinong gumawa nun? Si David. Hulaan niyo anong book sa chapter. Amen. For sure, awit. Amen. Awit 51, verse 1 hanggang 2. Ayun panalangin dito ni David. Awit 51 or Salmos. Yes, sa cellphone mo, Ate Christy. Awit 51, verse 1 hanggang 2. Ano yung panalangin ni David dito? Amen? Nandiyan na ba kayo? Hintayin ko kayo. Amen. Ayun. Awit 51, verse 1 hanggang 2. Maawa ka sa akin, O Diyos, ayon sa iyong tapat na pag-ibig. Ayon sa iyong saganang kaawaan, ay pawiin ang aking mga paglabag o pagsuway. Hugasan mo akong lubos sa aking kasamaan, at linisin mo ako sa aking kasalanan. So, diyan sa sali niyo, huwag kayong magtataka, no? Iba yung pagkasulat dun sa ginamit ko sa ASND. Pero iisa lang po ang ibig sabihin yan. Amen? So, si David, nagmagkasala siya. Si David, pinili ng Diyos mula sa puso niya. Amen? Hindi hiningi ng tao si David. Mula sa puso ni Yahweh, hinirang na hari si David. Nagkamali ba ang Diyos na piliin si David? Hindi. Kahit nagkasala si David ng pakikiapit at pagpatay, hindi nagkamali ang Diyos. Amen? Likas sa ating mga tao ang nagkakasala at nakakasuway sa Panginoon. Nadadala tayo ng ating laman. Pero wag natin gawing lisensya yun, ha? Pero ang hinihingi ng Panginoon, yung ating mapagpakumbaba at buong pusong pagsisisi. At yun ang ginawa ni David. Sa sobrang pagsisisi ni David, umabot siya sa punto na 7 times 7 ay nananalangin. Kahabagan lang siya ng Panginoon. Dahil ganun siya nagdadalamhati
sa kasalanan na kanyang nagawa. 7 times 7 nananalangin siya. Alas 6, alas 9, alas 12, alas 3, alas 6, hanggang sa buong magdamag, ganun siya. Gigising ng hating gabi para manalangin at humihingi ng tawad sa Panginoon. Dahil alam ni David na nasaktan niya ng sobra-sobra ang Panginoon. Sa bawat pagkakasala natin, ang Diyos na buhay ang higit nating sinasaktan. Higit doon sa tao na ating ginawa ng kamalian. Bakit nasasaktan ang Panginoon? Nagpakahirap na nga eh. Ang Diyos Ama binigay na nga ang bugtong na anak. Masakit sa kalooban ng Diyos Ama na ang kanyang bugtong na anak ay pahirapan ng mga taong nilikha lamang niya. At ang Panginoong Jesus naghirap, amen, para sa ating mga kasalanan, para lang hindi tayo mapunta ng impyerno. Kaya kapag tayo ay nagkakasala, ang Diyos ang higit na nasasaktan. Dahil ayaw niya na tayo'y manganib na mapunta ng impyerno. Pero sa kabila ng ating mga kasalanan, ang hinihintay ng Diyos ay tayo'y manalangin at hingin ang kanyang habag at awa. Dahil ang sabi sa ating binasa, ang Diyos ay mahabagin, hindi magagalitin, sagana sa tapat na pag-ibig. Kaya kung mayroon man tayong dapat gawin, manalangin at hingin ang kanyang habag, katulad ng ginawa ni David. Inamin niya ang kanyang kasalanan at humingi siya ng habag at awa sa Panginoon. Hindi na siya nagmatigas, hindi na siya nagturupa, hindi niya sinabi na Panginoon, nagkasala ko. Kasi naman yung babae niya doon panaligo sa nakikita ko. Amen? Sa halip si David, nang pangusapan ni Nathan, ang ginawa niya, pinunit ang kanyang suot at humingi ng tawad. Inamin ang kanyang kamalian. At sabi niya, tinatanggap niya kung ano ang parusa na ibibigay sa kanya. Tayo madalas hindi ganun, ano? Gagawa-gawa tayo ng kasalanan eh. Pag naghihirap na tayo sa kasalanan ginawa natin, Panginoon, bakit ba ako ba? Amen? Mayroon dyan eh. Sa maghapon, dalawang kahalang uubos. Aba nang magkaroon ng cancer sa baga, Panginoon, bakit ako ba? Bakit hindi nala ng kapitbahay ko? Yung kapitbahay na healthy living. Amen? Walang bisyo. Amen? Kulang na lang ang Panginoon sumagot eh. Anak, wala namang bisyo yung kapitbahay mo eh. Ikaw naman ang nagbigay niya sa sarili mo. Ba't mo ko tinatanong? Pero si David hindi ganun. Hiningi ni David ang awa at habag ng Diyos. Sa halip na sumbatan ng Panginoon. Sa halip na ituro sa ibang kasalanan, humingi ng habag at awa si David sa Panginoon. So doon tayo sa number 2, points number 2. Ayun. Points number 2 ng a call to repentance. Magbalik sa Panginoon na may binago at basag na puso. Amen. Di ba may kanta ngayong ganon? Pusong basag. Amen. Magbalik sa Panginoon na may binago at basag na puso. Awit 51 verse 17. Awit 51 verse 17. Ayan. Ang mga hain sa Diyos ay bagbag na diwa, isang bagbag at nagsisising puso, o Diyos ay hindi mo hahamakin. Pag sinabing bagbag, ito ay pira-piraso, broken, amen? Pira-pirasong puso, basag na puso. Yun ang nais ng Panginoon. Amen. Pag sinabing broken heart, basag yung puso dahil sa pagsisisi, na katulad ng ginawa ni David. Kasi ang sabi ni David sa itaas nito, hindi na nais ng Diyos, sabi sa verse 16, hindi na nais ng Diyos ang mga haing sinunog. At ang nais ng Diyos ay yung pusong mapagkumbaba. Bagbag na puso
bagbag na diwa, bagbag na espiritu. Amen. Bagbag dahil sa pagsisisi, sa pagdadalamhati dahil alam niyang nagkasala siya. Naranasan niyo na bang magkasala sa Panginoon? Na nasa Panginoon na kayo, hindi ba hindi tayo mapakali? Pag may nasaktan tayong tao, hindi tayo mapakali. Amen ba? Ganon ba kayo? O proud pa tayo? Kala niya ha? Sabi ko sa kanya, huwag niyang idamay ang born again. Huwag ko lang samahan ng relihiyon. Suntukan na lang kami. Amen? Walang bagbag na puso doon. Amen? Gaano man kalaki ang nagawa sa ating kasalanan ng tao. Kapag nasaktan din natin siya, kung anak ka ng Diyos, hindi ka mapapakali. Dahil alam mong nakasakit ka. Amen? So, bagbag na diwa, bagbag na puso. Broken spirit, broken hearted. Amen? So, ganun ang gusto ng Panginoon. Basag na puso. Amen? Basag. Lalapit ka sa Kanya, basag yung puso mo. Yung Panginoon, patawad po. Nagkasala ako, nag-away kami ng kapitbahay ko kasi naman siya Panginoon eh. Kasi siya naman kasi may kasalanan. Huwag ka na humingi ng tawad sa Panginoon, yung pala kapitbahay mo may kasalanan. Amen? So pagbasag na puso, umaamin ka sa kasalanan mo. Sa harap ng Diyos. Amen. Huwag kang aamin ang kasalanan na gawa mo sa BFF mo. Dahil sa malawot madali ipagkakalat ka niya. Amen? Walang BFF. Walang best friend forever, maniwala kayo. Kung mayroon ng best friend forever, ang Diyos yun. Amen? Dilang ipin nga natin eh. Yung dila nga natin, nakakagat ng ating ipin. Sino nakakangas nun? Yung labi, yung dila, nakakagat ng sariling ipin. Yung pa kaya mag-best friend ang hindi mag-away. Amen? Kaya huwag pinapapaniwala sa BFF. Amen? Kung mayroon man tayong best friend forever, ang Panginoon yun. At mauunawaan niya, yung basag ng puso. Amen? At sabi ng awit 34 verse 18, ito kadalasan napapagkamala nila. Ano daw to? Para daw to sa mga iniwan ng girlfriend, ng boyfriend, hindi po. Amen. Yung sabi na, God is closer to the broken-hearted. Sabi sa English, no? Awit 34:18. Ang Panginoon ay malapit sa may pusong wasak at inililigtas ang mga may bagbag na diwa. So malapit ang puso ng Panginoon sa mga lumalapit sa Kanya na may basag na puso at may basag na espiritu. Amen. Broken spirit and broken hearted. Hindi tinutukoy ng awit 34:18 na malapit sa puso ng Panginoon kapag na broken hearted ka, iniwanan ka ng boyfriend mo na may asawa na. Amen. Masaya ang Panginoon ng pag iniwan ka niya. Amen. Ang tinutukoy dito na pusong wasak ay yung wasak ang puso dahil alam niya na nagkasala siya sa Panginoon. Dahil alam niya na sinaktan niya ang puso ng Diyos na nagmamahal sa Kanya. Kaya yung puso niya basag, broken. Amen. So tatandaan niyo yun ha. Baka mamaya iniwan kayo dyan ng kung sino inalayo pala ng Panginoon dahil addictos pala Panginoon, alam ko malapit ang puso mo sa akin. Ibalik mo ang boyfriend ko. Di ba ang sabi ng salita mo, malapit ka sa mga pusong wasak. Amen. So ang tinutukoy dito mga kapatid, basag na puso dahil sa pagsisisi. Huwag niyong ipagkakamali ito sa kung saan Amen. Points number 3, magkaroon ng tunay na pagsisisi. Kaya ang sabi ng Joel chapter 2 verse 13, punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit. May nag-aayuno ka yung pinulit-pulit mo yung damit mo. May nakita na yung hindi dapat makita. Magkaroon ng tunay na pagsisisi. Amen? Yan yung sinabi ng Joel na yung ating team verse, amen, yung at punitin ninyo ang inyong mga puso at hindi ang inyong mga damit.
At ang sabi ng Matthew chapter 3 verse 8, chapter 3 verse 8, Mateo. Andiyan na kayo? Okay. Mateo chapter 3 verse 8. Layo na dyan. Nandiyan ka na. Amen. Mateo chapter 3 verse 8. Amen. Ang sabi dito, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Tunay na pagsisisi. Yun ang gusto ng Panginoon. A call to repentance. Ang nais ng Panginoon, magkaroon tayo ng tunay na pagsisisi. Amen. Hindi sa salita, kung hindi sa gawa. Kaya ang sabi ng Matthew, sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 3 verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa inyong mga kasalanan, patunayan ninyo ito sa inyong mga gawa. Amen. Kailangan makita sa gawa. May naalala ko yung isang yung isang pari. Amen. Doon sa Posadas. Amen. Nagtanong sa kanya. Sabi gano'n, Father, hindi kami kasal ng asawa ko. Pwede ba kaming mangumunyon? Ano ba sabi niya? Manalangin ka muna, magsisi ka. Tapos saka ka mangumunyon. Tapos, pag nagsiping ulit kayo ng gabi, hindi ka ulit natawad sa Panginoon. Imbes na sabihin niya, magpakasal kayo para wala kang problema. Dapat ganon. Yun ang tunay na pagsisisi. Amen? So points number 4, last na ata to, amen. Points number 4, huling punto, amen. Talikurang tuluyan ang ating kasamaan upang hindi natin mabigyan ng kalungkutan ang Diyos. Talikurang tuluyan ang ating kasamaan upang hindi natin mabigyan ng kalungkutan ang Diyos. Amen. Dahil ang sabi dito kanina sa binasa natin, isa sa karakter ng Panginoon, nalulungkot siya sa kasamahan. Amen? Nalulungkot sa kasamahan. At ang sabi ng unang Korinto, 13 verse 6, unang Korinto 13 verse 6, Ayon. Hintayin ko kayo. Unang Korinto chapter 13 verse 6. Ayon. So, ginamit ko ito, amen, dahil ang sabi, ang pag-ibig hindi natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. So, bakit ko ginamit ito? Amen. Samantalang tumutukoy ito sa pag-ibig. Ang sabi ng 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Amen. At ang Diyos, kahit kailan hindi natutuwa sa kasamaan at ikinagagalak niya ang katotohanan. Amen. Unang Korinto 13 verse 6, hindi natutuwa ang Diyos sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. At ang sabi ng Hebreo chapter 1 verse 9, Hebreo tapos Santiago. 1 verse 9. Hebreo chapter 1 verse 9. Ayun. At harungay iyong mahal. Ayun. Ano ka na, Jaira? Ano yan? Sumunod sa Hebreo, Santiago. Hebreo chapter 1 verse 9. At harungay iyong mahal sa masamay namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagalakan, tanging-tangi. So, ang sabi dito,
Mahal ng Panginoong Jesucristo ang katarungan, ngunit namumuhi siya sa kasamaan o sa masama. Ang tinutukoy ng Hebreo chapter 1 verse 9 ay ang Panginoong Jesucristo. Amen? Nagsalita ang Diyos Ama, ang sabi niya, katarungay iyong mahal, sa masama'y namumuhi. Kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili. Higit sa sino mang hari, kagalagang tanging-tangi. Amen. So ang Panginoong Jesus, lubos siyang kinalulugdan ng Diyos Ama. Dahil ang Panginoong Jesus ay namumuhi sa kasamaan. At ang katarungan ay kanyang mahal. Amen. Kaya sabi doon sa punto, talikuran nating tuluyan ang ating kasamaan. Upang hindi natin mabigyan ng kalungkutan ang Diyos. Amen. Talikuran natin ang tuluyan yan. Amen? Kasi ito yun Ang sabi ng Biblia sa Aklat ng Pedro, hindi ko lang maalala kung saan sa chapter ng Peter, 1 Peter ba o 2 Peter. Ang sabi doon, ang isang tao na binabalik-balikan ang kasamaan, ang katulad niya ay aso na ang sariling suka ay kinakain. At katulad ng baboy na kahit paliguan, bumabalik sa maruming lubluban. Kaya mga kapatid, talikuran natin ang lubusan ng ating mga kasamaan. Yung mga inaayaw ng Diyos, talikuran natin ang lubusan yan. Para malugod sa atin ng Panginoon, hindi natin siya mabigyan ng kalungkutan. At hindi tayo matulad sa aso na kinakain ng suka. Amen? Mabuti pa nga yung ibang aso na lumaki sa bahay Hindi nila kinakain yung suka nila. At yung baboy na bumabalik sa maruming lubluban. Tingnan niyo ang baboy. Paliguan mo man yan ng paliguan. Pakawalan mo yan. Hahanap yan ng maputik na lubluban. Maglulublub ulit. Kaya ang sabi ng Biblia, ang katulad ng tao na binabalik-balikan ang kasalanan niya, na parang inaadikan na niya, ang katulad nila'y aso, na ang sariling suka kinakain. At baboy na kahit paliguan bumabalik sa dating lubluban. Huwag nating hayaan mga kapatid na ganun tayo. No one is perfect, sabi ng Biblia. Romans 10 verse 3, kung hindi ako nagkakamali. No one is good, not even one. Walang matuwid, wala kahit isa. Pero wag naman nating sasadyain na gagawin natin ang kasalanan. Dahil sa katuwiran na ang Diyos ay mapagpatawad. Mapagpatawad ang Diyos. Pero siya'y Diyos na marunong sa lahat. Hindi siya utong-utong Diyos. Tandaan natin yan. Alam niya kapag tunay ang pagsisisi ng tao. At alam niya rin kung nagkukunwari lang. Naalala niyo yung Parisayo at saka publikano? Sinong kinalugdan ng Diyos? Yung publikano na itinuturing na makasalanan. Mandaraya daw sa paniningil ng buwis. Yung Parisayo, nagtuturo ng kautusan sa templo. Nung manalangin siya, ang sabi niya, O Diyos, maraming salamat dahil hindi ako katulad ng publikanong yan. Masama, magdanakaw, mandaraya, bla bla bla. Pero yung publikano na hinuhusgahan niya, ang sabi ng yung publikano na hinuhusgahan ng Pariseyo, hindi makatingin sa langit. Dinadagukan yung dibdib dahil sa pamimigati niya sa kanyang mga kasalanan. Hindi makatingin sa Diyos. Sinong kinalugdan ng Diyos? Yung publikano na hinuhusgahan ng Pariseyo. May basag na puso, may bagdad na puso, may tunay na pagsisisi. Amen? Kaya wag tayong
Hindi porket nasa church tayo, may karapatan tayo laging manghusga. Baka mamaya luluhod tayo, no? Panginoon, maraming salamat, hindi ako katulad nila. Hindi ako katulad nilang tismosa, itismosa ka rin naman pala. Amen? Sa totoo lang, maging sa aming mga pastor, may bahid kami ng pagka-chismoso-chismosa. Yun ang katotohanan. Amen? Sino ba nakakaalam ng buhay ng miyembro? Kami naman. Pero ang mahalaga, hindi namin ipagsasabi. Pero may mga pastor after na may mga umpisal sa kanya, after 5 minutes, kalat na sa kongregasyon. Hindi dapat yon. Amen? Doon tayo sa conclusion, mga kapatid. Gutom na ba tayo? Hallelujah. Anong oras na? Amen. Hello po. Ayun. Sa conclusion tayo. So, naging conclusion ko sa Joel. Amen. Ang ating Diyos ay uspos ng biyaya at habag. Sige, sulat niyo. Babagalan ko. Ang ating Diyos ay uspos ng biyaya at habag. Mapagpatawad at sagana ang pag-ibig. Kaya, huwag matakot na magbalik loob sa Kanya. Siya'y mapagpatawad din. So, yun po. Huwag tayong matakot o magdalawang isip na lumapit sa Panginoon, magbalik loob. Dahil ang Diyos, mapagpatawad yun. Amen? Sa pangalawa, maging tunay ang ating pagsisisi at hindi paimbabaw lamang. Nasundan niyo ba? Maging tunay ang ating pagsisisi at hindi paimbabaw lamang. So, ano ko lang no? Yung mga kasama sa online, di ba nagtatanong kayo ano yung libadura? Yung kapaimbabawan, yung pagka-ipokrita, tinawag din yan ng Panginoong Hesus na libadura. Amen. Sa number 3 na conclusion, sunod, gaano man kalaki, tinago na ni Eden ang ano, gaano man kalaki at karami ang ating sala, hanapin mo pa, Brother Ronald, na yung Isaiah 1:18. Amen. Gaano man kalaki at karami ang ating sala, handa itong ipatawad ng Panginoon. Lumapit ka lang sa Kanya at magsisi ng tapat. Isaías 1:18. Amen. Basahin nga natin. Sino nakauna? Basahin yun. Take ko yung microphone. 1:18. Ano sinabi ng Panginoon? Sige, David, hanapin mo at basahin mo. Kanya ka na? Ito ang microphone. Lakasan mo, ha? Ay, sabi mo. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Halikayo at tayo'y magpaliwanagan, sabi ni Yahweh. Gaano man kapula ang inyong mga kasalanan, kayo'y aking papuputihin tulad ng yelo o bulak. Amen. So, yon. Huwag natin sasabihin ang laki ng kasalanan ko sa Panginoon. Mapapatawad pa kaya ako? Amen. Nung time na naisip mo na malaki ang kasalanan mo, nakita na ng Diyos ang pagsisisi mo. Amen. Kaya gaano man kalaki ang ating sala, 1,000 man ang napatay. Amen. Ang Diyos, ang sabi niya, lumapit ka lang. Halika, magliwanagan tayo. Gaano man kapula, kasing pula man ang dugo ang kasalanan mo, papuputiin ko yan katulad ng bulak at ng niebe. Ibig sabihin, gaano man tayo karumi. Amen. Dati ka
mang prostitute. Dati ka mang nagtatrabaho sa gay bar. Gaano man karami ang nakasiping mong lalaki o babae na hindi mo naman asawa. Pag nakita ng Diyos ang pagsisisi mo, kapatid, ang sabi niya, halika anak, magliliwanagan tayong dalawa. Gaano man kalaki ang kasalanan mo, handa akong ipatawad yan. Makita lang ng Panginoon yung pagsisisi natin. At ulitin ko, ng oras na naalala mo na nagkasala ka, yun yung time na nagsisi ka. Dahil naamin mo at nakilala mo sa sarili mo na nagkasala ka. Kaya mga kapatid, mga anak, mga magulang, huwag nating susukatin ang ating mga kasalanan sa dami o liit nito. Gaano man kalaki yan, nagsisi ka, lumapit ka sa Panginoon, may basag na puso, patatawarin ka. Pero kung sa tingin mo napakaliit ng sala mo, hindi mo kailangang magsisi. Kinukumpay mo yung sarili mo. Sa tingin mo ng mga tao na mas may kasalanan sa'yo, hindi tayo kakalugdan ng Panginoon kung ganun tayo. Kung katulad tayo ng Pariseyo, na ang nakikita ay ang sala ng iba, hindi ang sariling kasalanan, hindi tayo kakalugdan ng Panginoon. Dahil ang sabi ng Biblia, ang nagsasabing siya'y matuwid ay marumi sa paningin ng Panginoon. At ang taong umaamin sa kanyang kasalanan, umaamin sa kanyang karumihan, ay nagiging malinis sa paningin ng Diyos. Amen. Tayo po'y manalangin bago tayo dumako sa ating ano tawag doon? Communion. Amen. Tayo po'y sandaling tumayo. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa oras ito, Panginoon, maraming salamat sapagkat alam ko na ang lahat ng nakarinig ng iyong mensahe ay binigyan mo ng basag na puso at ang kanilang mga puso'y ginawa mong makabanglupa na ang iyong salita na natanim doon ay hindi masasayang, Panginoon. Ang iyong salita ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Amang Diyos, tulungan mo kami, Panginoon, ang bawat sa amin, maging ang iyong lingkod, na magkaroon kami ng tunay na pagsisisi, na matutunan namin na bantayan lagi ang aming sarili, sa halip na bantayan namin ang kasalanan at kahinaan ng aming kapwa. Bigyan mo kami ng basag na puso na may tunay na pagsisisi. At sa oras ito, Panginoon, dalangin namin na naway masumpungan mo sa aming mga puso, maging ang pagpapatawad namin sa iba na nakagawa sa amin ng kamalian. Salamat, Ama, pagpalain mo ang iyong buong kawan. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Maupo po muna ang lahat. At ayun, hinahanda ni Ate Tin ang ating komunyon. Amen. Pasensya na po. Nawala sa kanyang isip. Amen. Pero bago yan, tatalakayin natin ang mahalagang paksa. Amen. Nilagyan ko to ng bookmark na wala. Ayan. Ayon, pagganap sa banal na hapunan. Ayon. Ayan, sabi dito sa 1 Corinthians, chapter 11, beginning verse 26. Amen. So ito ay, paalala ko sa bawat isa. Amen. So kailangan na bago natin tanggapin bago tayo makiisa sa banal na hapunan, alam ko naman nakapagsisi na yung bawat isa sa atin, no? And mag-release din tayo ng forgiveness sa mga nakasakit sa atin. Amen. So sabi sa 1 Corinthians 11, beginning verse 26, sapagkat sa tuwing kakainin ninyo ang tinapay na ito
at inumin ang kopa, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa dumating siya. So, ibig sabihin, banal. Amen. Banal yung katawan, simbolo ng katawan at dugo ni Kristo. Uulitin ko, simbolo. Amen? Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa kopa ng Panginoon sa paraang hindi nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ni Kristo. Sa katawan at dugo ng Panginoon. Ang sabi sa 28, siyasatin ninyo ang inyong sarili at saka kumain ng tinapay at uminom ng kopa. So, ang ibig sabihin ng siyasatin, ibig sabihin, humingi tayo ng kapatawaran sa Panginoon. Magkaroon tayo ng pagsisisi, ng true repentance. Amen. Sa 29, sapagkat ang sino mang kumakain at umiinom na hindi kinikilala, ang katawan ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili. Amen. And sa verse 30, sabi ni Paul, dahil dito marami sa inyo ang mahihina at mga may sakit, at ang ilan ay namatay na. So, ang kausap dito ni Paul ay ang mga Israelita. Amen? Ang mga subalit kung hinahatulan natin ang ating sarili, hindi tayo mahahatulan. So, ang ibig sabihin na hinahatulan natin ang ating sarili, nagsisisi tayo, umaamin tayo sa ating kasalanan. At kapag tumanggap tayo ng kautawan at dugo, since ang ating sarili ay hinatulan natin, hindi na tayo hahatulan ng Panginoon. Naunawaan po? Amen. So, pagsisisi. Amen. Yun ang susi. Amen. Amen. So, sa ating pagtanggap ng katawan at dugo, dalawang bagay yung maaari nating tanggapin. Kung walang pagsisisi sa puso at isip, yung kahatulan ng Panginoon. Kaya nga sabi, kaya daw masasakitin. Lagi pa naman ako may sakit, ano? Amen. Hallelujah. Amen. Bunga yun ang katandaan. Amen. And kapag tumanggap naman tayo ng katawan at dugo, na hinatulan na natin ang ating sarili, ang ibig sabihin, nagsisi na tayo, inamin natin ang ating mga kasalanan, hindi na tayo hahatulan. Amen. So tayo po'y tumayo, manalangin muli. Amen. Bago tayo tumanggap, amen. Ipikit ang ating mga mata, sandaling suriin ang ating mga sarili. Kung may tao ba tayo hindi napapatawad, amen, patawarin na natin. Amen. At tinginin tayo ng tawad sa Panginoon kung tayo nakasakit sa iba at nasaktan natin ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Amang Diyos, ang iyong lingkod ay lumalapit sa inyo. Sa oras ito, Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sapagkat alam ko sa araw-araw na aking pamumuhay, nasasaktan kita. Nagkakasala ako, Panginoon. Pag ako'y nag-isip ng masama sa iba, nasasaktan kita. Pag ako'y nagsalita na hindi mabuti, nasasaktan kita, Panginoon. Pag nakasakit ako ng aking kapwa, ikaw ang higit kong nasaktan. Kaya nga, sa oras na ito, dalangin ko, linisin mo po ako, linisin mo ang bawat isa, Panginoon, sa aming mga kalumihan. At sa oras ito, Panginoon, nagpapakawala ako ng kapatawaran sa lahat ng nagkasala sa akin. Ito man ay hayag sa akin, ulihin sa akin, pinapatawad mo sila, Ama, pagpalain mo sila, magkaroon din sila, at masumpungan din nila, at kamtin din nila ang buhay na walang hanggan sa piling mo. Salamat po, Ama. In the name of Jesus Christ, we pray. Amen. Amen. Palakpak po sa Panginoon. Amen. At sino mag-distribute ito? Ako. Hindi ka pa pwede. Ate, si ate. Amen. Kasi yung mga... Amen. Gano'n na kayo. Maganda po sige pa. Nakapag-tumingin na ito. Amen. Pero si Mama. Ayun.
Amen. Hallelujah. Eksakto ang ating Amen. Ayon. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon, ang ibinibigay ko naman sa inyo na ang Panginoong Jesus ng gabing sa ipagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ito ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol para sa inyo. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Sa gayon ding paraan ay kinuha niya ang kopa pagkatapos maghapunan na sinasabi, ang kopang ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito tuwing kayo iinom nito sa pag-alaala sa akin. Katawan, pinayubay, yan ang dugo, itinigis. Ito ang aking patulan, kasama. Amen. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Amang Diyos, salamat na kami binagabot mo na tumanggap ang iyong katawan at dugo. And I declare right now, ang tinanggap ng bawat isa ay pagpapala mula sa Panginoon. Sapagkat hinatulan namin ang aming sarili sa aming pagtanggap sa aming mga kasalanan, hindi kami tatanggap ng kahatulan mo, Diyos. Salamat, Ama. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat, Panginoon, sa isang linggo namin pagpapala. Taas natin sa ating Panginoon ang ating mga ikapo na patuloy. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa mga ikapo namin sa oras na ito, Lord. Naibigay mo po, Panginoon, ang liligong maapaw sa bawat isa, Panginoon. Lord, maraming salamat. Patuloy mo kami samahan sa loob ng isang linggo, Panginoon, na patuloy mo kami ibuhos, Panginoon, ang iyong kasaganahang kapayapaan sa bawat isa, Panginoon, at lalo na sa kanilang buong pamilya, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon, sa kasaganahang kapayapaan sa bawat tahanan, Panginoon, na ipinagkakaloob mo sa bawat isa sa amin. Maraming salamat sa pangalan mo in Jesus' name. Amen. Give thanks to the Holy. Give thanks because He's given Jesus Christ, risen and blessed. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done.
Tanggalin mo yan. Amen. So bago tayo sa closing prayer and benediction, ating ipag-pray itong mga handog ninyo. Amen. Amen. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kamay na ginamit mo na naghandog, Panginoon, ng mga pagpapalang ito, Panginoon, na aming iniipon, O Diyos, para kami maging pagpapala sa mga nangangailangan itong darating na December. At alam ko, Panginoon, Ikaw ay Diyos na mayaman. Darating ang panahon, hindi lang sa December kami makapagbibigay at makatutulong, kundi sa lahat ng pagkakataon na ibinigay mo, Ama. Pagpalain mo sila, Panginoon, ibalik mo ito sa kanila ng maraming beses sa iba't ibang wangis ng pagpapala. Ganon din, Panginoon, ang mga nagkaloob, Panginoon, sa tithe offering, sa naghandog sa aming pananalapi na iniipon. Pagpalain mo silang lahat, Panginoon. Gawin mong pagyamanin mo ang kanilang buhay sa lahat ng aspeto, Panginoon. Sa pananalapi, sa espiritual na kalagayan, sa pisikal na kalagayan, at sa kanilang kalusugan, Panginoon. Pagpalain mo sila. Maging mga pagpapalang hindi ko nabanggit, ipagkaloob mo po sa kanila, Ama. I-bless mo ang kanilang mga buhay. Sumagana sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Salamat, O Diyos. At sa oras na ito, hallelujah. Amang Diyos, pagpalain mo ang iyong kawan. Pagpalain mo ang iyong mga tupa. Ingatan mo silang lagi, maging ang kanilang buong sambahayan. Maging ang mga hindi nakarating sa lugar na ito, anuman ang kanilang dahilan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ibalik mo ang apoy at alab ng paglilingkod ng mga anak mo na nanlalamig, Panginoon. Ibalik mo yung apoy ng paglilingkod, banal na takot sa Diyos, banal na pag-ibig sa Diyos ay ibalik mo po sa kanila, Ama. Salamat po, Diyos, pagpalain mo po silang lahat. Pagpalain mo ang bawat isa. Mga panalangin hindi namin naririnig, ngunit naririnig mo. Hiling ng kanilang mga puso, ipagkaloob mong lahat, Panginoon. Ito po'y aking hiling sa pangalan ng Panginoong Hesus. Taas po mga kamay. Nawa, ang pag-ibig ng Diyos Ama na hindi nagmamaliw ay mamalagi sa ating lahat. Ang biyaya ng Diyos Anak na walang pagkatapos ay ating tanggapin. At ang pakikitisan ng Banal na Espiritu ay laging manatili sa ating lahat. Ngayon, bukas at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Humayo kayo taglay ang kapayapaan, kagalakan, kalakasang nagmumula sa nag-iisang Diyos na buhay. In the name of Jesus Christ, bawat anak ng Diyos ay magsabi ng